Magandang araw mga kapatid, sa video na ito ay pakikinggan natin ang pahayag at kasagutan ng Simbahang Katoliko tungkol sa pagsunog ng isang pari sa mga imahe ng Santo Niño. Totoo kaya na ipinagbawal na ang mga imahe ng Santo Niño sa loob ng Simbahang Katoliko? Samahan niyo po akong tuklasin kung bakit ipinagbawal ang mga ito sa simbahan at maging sa ating mga bahay. Napakamarami na pong Katoliko na nagsauli ng mga imahe ng mga Santo Niño sa simbahan, dahil noon pa man ay marami na ang mga pari na ayaw mag-blessing sa mga imahe na katulad nito. Ito ay ang mga imahe na Santo Niño na tinawag nilang Palaboy de la Suerte. Bakit kaya ito ipinagbawal? Ano ang maaring ay dudulot nito sakaling mayroon kang mga ganito sa bahay? Narito ang pahayag ng Simbahang Katoliko. Masyadong personal sa ating mga tao ang pampaswerte. Mula pa noong pagkabata, bawat isa sa atin may pinahahalagahang bagay. Maaaring nagmula ito sa ninuno natin kagaya ng kwintas, pampaswerteng barya, relo o ano paman. Pinapagaan ng mga bagay na ito ang pakiramdam natin. Naniniwala kasi tayo na inililigtas tayo nito sa masama at naghahatid sa atin ng swerte. Isang patunay para sa atin ang mga testimonya ng mga nakatatanda na nagpamana sa atin nito. Ang mga imahe na tinawag nilang Santo Niño o Palaboy de la Suerte, ay napag-alaman na naayon sa mga bagay na pinapaniwala ang isa sa mga lucky charms. Ito ay binibili ng mga tao at karamihan inilagay sa harap ng kani-kanilang mga tindahan, sa kadahilanan na naniwala silang ito ay nagdadala umano ng swerte lalo na sa negosyo. Ngunit noon pa man ay wala kang makikitang ganitong imahe sa loob ng mga simbahang parokya. Dahil alam ng mga pari na ang mga bagay na ito ay ginawa hindi para maging banal na bagay para sa simbahan. Noong taong 1970, isang mahusay na mang-ooket ng estatwa mula sa bayan ng Laguna na nagngangalang Fred Baldemor, ay gumawa ng mga imahe ng mga bata upang ito ay ihahandog sa mga batang kalye. Kaya ito ay pinangalanan na isang palaboy. Hindi po ito ginawa upang ihalin tulad sa imahe ng tunay na Santo Niño na pagmamay-ari ng Panginoong Hesus noong siya ay bata pa, katulad ng Santo Niño de Cebu. Sa makatuwid, ito ay walang panalangin mula sa Simbahang Katoliko, at hindi inuutos ng simbahan na gumawa ng ganitong klaseng bagay upang maging isang gabay sa pananampalatayang Katoliko. Ito ay malinaw na ipinahayag ng CCC o Catechism of the Catholic Church pahina 2113. Nakasama sa idolatry, ang anumang pagbibigay ng galang sa mga bagay na hinihigitan ang Diyos. Kapag gumamit tayo ng lucky charms o kagaya ng anteng-anteng na proteksyon daw sa kamatayan, hinahamon nito ang kakayahan ng Diyos na pangasiwaan ang ating kapalaran. Nanamana natin mula sa ating mga magulang o mas nakatatanda pang ninuno ay mainam na ang mga ito ay ipagtanong natin sa simbahan kung ito ba ay naayon sa kagustuhan ng mahal na Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa Isaias Kapitulo 46 versikulo 10, "Sa simula pa'y itinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin." Hindi natin maaaring pangunahan ang balak ng Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng anteng-anteng o mga pampaswerte. Malinaw niyang sinabi na sa simula pa lang, itinakda na niya ang mga magaganap. Kaya kung sa ating mga tahanan ay may mga itinatabi tayong bagay na nagpapaalala sa atin ng mahahalagang tao o kaganapan, na pinapaniwalaan natin na magbibigay ng swerte sa ating buhay, ay itatakwil na natin ang mga bagay na yan sa ating mga tahanan. Dahil ang mga iyan ay kinasusuklaman ng Diyos, ito ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 10 hanggang 12. "Huwag makakatagpo sa iyo ang sinumang manghuhula, o manggagawi o engkantador, o mangkukulam, o gumagamit ng anteng-anteng, o nagpapagamit sa masasamang espiritu, o salamangkero. Sapagkat sinumang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumaldumal na gawain ito ay pinalalayan sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo." Kapag binibigyan natin ng kapangyarihan ng isang bagay na kapantay sa kakayahan ng ating Panginoon, nagiging hamon iyon sa kanyang kadakilaan. Siya lamang ang may kakayahang dakila kumpara sa anumang tao, bagay o anumang nilalang ng kababalaghan. Imbis na magtiwala tayo sa mga senyales o bagay na pampaswerte, bakit hindi tayo mas tumawag sa Panginoon?
Siya ang lumikha ng lahat at nagbigay ng kakayahan sa atin na gumawa. Marapat na mas magpakumbaba tayo at mas lumapit sa Kanya. Hindi man natin nakukuha agad-agad ang mga nais natin sa buhay, tiyak may dahilan siya. Sa kabuuan, mas mainam na alamin natin ang mga bagay na naayon sa ating pananampalataya at hindi kinasusuklaman ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana may napulot tayong kahit kunti man lang sa video na ito. Hanggang sa susunod.